Muling nabunyag ang posibleng korupsyon sa budget sa gitna ng mainit na pagdinig sa Kongreso kamakailan lang. Sa bawat dokumentong inilalatag ni Congressman Isidro Ungab, mas lumalalim ang misteryo. At nang harapin niya si Congresswoman Mika Suansing, hindi ito nakasagot sa kanyang matitinding tanong. Ang issue, ang pambansang budget para sa year 2025. Isang budget na sa unang tingin ay para sa bayan, ngunit sa masusing pagsisiyasat ay naglalaman ng mga nakatagong diskarte at mga prioridad na kinwestiyon. Nasa gitna ng investigasyon si Representative Mika Suansing, ang kinatawan ng Department of Budget and Management, ang ahensyang may hawak ng mga numero at explanation patungkol sa kabuang budget ng Pilipinas. Dito na nagsimula ang isang matinding sagutan. Isang paghaharap na maglalantad sa isang tusong modus operandi na nagawang paglaruan maging ang pinaka-prioridad na sektor ng bansa, ang edukasyon. Sa pagsisimula ng interpelasyon, ramdam agad ang bigat ng tensyon sa plenaryo. Habang kinikilala ni Congressman Ungab ang kanyang mga kasamahan, malinaw sa kanyang tindig na hindi ito isang ordinaryong talakayan. Ito ay isang pagtutuos. Biglang ibinato ni Ungab ang isang tanong na tila isang bombang bumagsak sa loob ng hearing room. Ang usapin, ang napakalaking halaga na inilaan para sa mga flood control project mula sa tinatawag na unprogrammed appropriations para sa year 2024. For 2024, how much was released to the DPWH from the unprogrammed appropriations? Mariing tanong ni Ungab. Sa harap ng mga mambabatas at sa ilalim ng matatalim na pagsisiyasat, walang paligoy-ligoy ang naging sagot ni Suansing. For the year 2024, the unprogrammed appropriations releases pertaining to flood control would total 107.8 billion pesos po. Sa pahayag na iyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. 107 bilyong piso. Isang halaga na kayang pondohan ang libu-libong silid-aralan o tulungan ang milyon-milyong mag-aaral. Ngunit ito ay napunta sa mga proyektong mula sa isang pondo na hindi orihinal na nakalista sa pangunahing budget. Dito na nagsimulang mabuo ang isang mas malinaw na larawan ng isang sistema kung saan ang pondo ay tila may kakayahang magbago ng anyo at destinasyon, palayo sa masusing pagbabantay ng publiko. Ngunit hindi doon nagtapos si Congressman. Hinimay niya ang bawat numero. Saan eksaktong nanggaling ang bilyon-bilyong pondo? Doon na lumabas ang dalawang kategorya. 85.7 billion pesos mula sa SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infra and Social Programs at 22.1 billion pesos mula sa FAPS o Foreign Assisted Projects. Ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami, bakit sa unprogrammed funds ito kinuha? Dito na unti-unting inilantad ni Congressman ang isa sa kanilang pinakatusong modus operandi. Ganito ang kanilang diskarte. Ang mga proyektong ito, partikular na ang mga foreign assisted projects, ay orihinal na nakapaloob sa budget ng DPWH. Ngunit sa proseso ng deliberasyon, ang mga ito ay tinanggal. Inalis sa opisyal na listahan. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Parang isang salamangkero na may itinatagong baraha. Ang mga proyektong ito ay biglang isinulpot at pinunduhan gamit ang unprogrammed funds. Isang perpektong ilusyon. Sa papel, nabawasan ang budget ng DPWH. Ngunit sa aktwalidad, ang mga proyekto ay nailipat lamang sa isang pondong mas mahirap bantayan. Kinumpirma mismo ito ni Suansing nang diretsahang tanungin ni Ungab kung ang mga proyektong ito na pinunduhan mula sa unprogrammed appropriations ay ang siya ring mga proyektong tinanggal sa regular na budget. Ang sagot ay isang malinaw na opo. Sa pag-aming iyon, sumabog ang isang mas malaking katotohanan. Hindi ito simpleng pagkakamali sa numero. Ito ay isang premeditado at planadong estratehiya. Ang resulta, ang mga proyektong dapat sana'y umuusad na ay naantala dahil kinailangan pa nilang maghintay ng release mula sa isang pondong hindi garantisado. Isang sistemang nagpapakita na ang pag-aproba ng budget ay nagiging isang laro ng paglilipat at pagtatago. Habang palalim ng palalim ang investigasyon, mas mabibigat na numero ang lumabas. Para sa taong 2025, isa pang nakakagulat na halaga ang na-release na 58.54 billion para muli sa DPWH mula na naman sa unprogrammed funds. Nang kumpirmahin ito ni Suansing, ipinakita ni Ungab ang brutal na matematika sa likod ng kanilang operasyon. Ang aprobadong budget ng DPWH para sa 2025 ay nasa 1.088 trilyon.
Idagdag ang bagong release na 58.54 bilyon at ang kabuang pondo ng ahensya ay biglang umakyat sa isang nakalululang 1.147 trilyon. Samantala, ang budget ng DepEd na nakatanggap din ng dagdag na 9.8 bilyon mula sa unprogrammed funds ay umakyat lamang sa 994 bilyon. Sa puntong ito, ibinato ni Ungab ang pinakamabigat na paratang. 984.562 billion. This will subsequently increase to 994 billion. Can you confirm this? Tila nabahala si Swansing. Sa una, sumang-ayon siya. Isang pag-amin na direktang sumasalungat sa isinasaad ng saligang batas na ang edukasyon ang dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad sa budget. That is correct. Halos pabulong niyang sagot at idinagdag pa na ito ay isang bagay na nais nilang itama sa 2026 budget. Ngunit ang pag-amin ay hindi sapat para kay Congressman Ungab. Dito na lumabas ang isang mastusong pagtatangka na paglaruan ang mga numero. Biglang nagbago ang tono ni Swansing. Upang ipagtanggol ang budget, sinimulan niyang i-redefine ang mismong konsepto ng education sector. Ayon sa kanya, kung isasama ang budget ng DepEd, CHED, TESDA at iba pang ahensya tulad ng mga nasa ilalim ng DND at DILG na may kinalaman sa edukasyon, ang total daw ay aabot sa 1.055 trilyon. Mas mataas pa rin kaysa sa DPWH. Isang malinaw na pagtatangka na ilipat ang goalpost. Isang desperadong galaw upang pagmukaing nasusunod ang batas sa pamamagitan ng pagbabago sa mismong kahulugan nito. Ngunit hindi ito pinalagpas ni Congressman Ungab. Hawak-hawak niya sa kanyang kamay ang mga opisyal na dokumento. Hindi ba nasa BASF yung komposisyon? Nasa BASF yung komposisyon ng education sector. Hindi pwede baguhin yun. Isang pahayag na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang iba ay napailing, ang ilan ay napataas ang kilay. Nahuli sa akto. Ang pagtatangkang baguhin ang definisyon ay isang pag-amin sa kanilang pagkakamali. Ang panlilinlang ay hindi lamang sa paglilipat ng pondo, kundi maging sa paglalaro sa mga salita at kahulugan. Sa puntong iyon, naramdaman ng lahat na hindi na ito simpleng sagutan tungkol sa budget. Ito na ang pagbubukas ng pinto patungo sa isang mas malalim na katiwalian sa sistema. Habang papalapit sa pagtatapos ang interpelasyon, sinubukan ni Swansing na umiwas sa issue sa pagsasabing may kaso na itong nakasampa sa Korte Suprema. Ngunit para kay Ungab, malinaw ang punto. Habang dinidinig ang kaso, patuloy pa rin ang pag-release ng bilyon-bilyong pondo na lalong nagpapalaki sa agwat. Sa pagtatapos ng kanyang oras, muling iginiit ni Ungab ang kanyang panawagan. Ang kanyang boses ay isang babala, isang paalala sa kanyang mga kasamahan na ang kanilang tungkulin ay bantayan ang bawat sentimo ng pera ng taumbayan. Ang budget ng 2025, ayon sa kanyang mga natuklasan, ay nabahiran ng pagdududa. Sino ang tunay na utak sa likod ng pagmamanipula sa budget? Bakit tila mas binibigyan ng prioridad ang semento at bakal kaysa sa kinabukasan ng mga kabataan? At ang pinakamahalagang tanong, hanggang saan aabot ang ganitong kalakaran kung hindi ito mababantayan ng mga taong may paninindigan para sa bayan? Samantala, sa gitna ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, sumiklab ang panibagong banggaan sa loob mismo ng Senado. Ibinulgar ni Senator Amy Marcos ang umano'y plano ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto, at dito nagsimula ang matinding sagupaan ng mga bigating pangalan. Ang plenaryo ng Senado na ngayon ay tila isang larangan ng mga bulungan, mga pasaring at mga lihim na kasunduan. Sa isang panig, si Senador Amy Marcos, ang kapatid ng Pangulo na biglang gumanap sa papel ng isang whistleblower mula sa loob. Sa kabilang panig, si Senador Ping Lacson, ang Senate President pro tempore at isa sa mga namamahala sa investigasyon na ngayon ay nasa sentro ng isang mabigat na akusasyon. Ang investigasyon na dapat sanang maglalantad sa katotohanan ay muling nagbukas sa isang panibagong yugto. Isang kabanata na puno ng mga nakakagulat na revelasyon tungkol sa isang planong tila idinisenyo upang iligtas ang mga tunay na utak sa likod ng anomalya. Dito na nagsimula ang pagtuturuan, hindi na sa pagitan ng mga testigo, kundi sa pagitan na mismo ng mga senador. Ang bombang nagpasabog sa lahat ay nagmula sa isang tila simpleng pahayag ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang mga salita, ipinahiwatig niya na ang landas ng investigasyon ay biglang nag-iba. Sino na nga kami? Kasabay ng pagbubulgar sa isang balitang kumakalat sa mga pasilyo ng Senado.
hindi na daw maghihiring ang Blue Ribbon. Hindi na ipapatawag ang mga pangunahing sangkot na sina dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldi Zaldivar na kapwa pinaniniwala ang wala na sa bansa. Sa halip, isang mas tusong hakbang ang isasagawa. Mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee Paglalahad ni Marcos. Isang pahayag na sa unang dinig ay parang simpleng proseso lamang. Ngunit sa ilalim nito ay nakatago ang isang mas malalim na kahulugan. Isang perpektong ilusyon ng hustisya. Ang partial report, ayon sa pahiwatig ni Marcos, ay isang paraan upang isara ang kaso nang hindi tuluyang nabubunyag ang buong katotohanan. Isang paraan para sabihing may nagawa ang Senado habang ang mga pinakamalalaking isda ay nakatakas na. At saan nag-ugat ang planong ito? Itinuro ni Marcos ang isang lugar na puno ng misteryo, ang Majority Caucus. Isang pagpupulong sa likod ng mga saradong pinto kung saan ang mga makapangyarihang senador ay nag-uusap at nagkakasundo. Dito, ayon kay Marcos, nagaganap ang hocus-pocus kung saan ang takbo ng investigasyon ay pinaplantsa at ang mga pangalang dapat sanang ilabas sa publiko ay maingat na itinatago. Ang pasabog na ito ay mabilis na sinagot ng isang matalim na ganti mula kay Senador Ping Lacson. Sa kanyang tugon, hindi niya direktang itinanggi ang akusasyon. Sa halip, pinuntirya niya ang kredibilidad ni Marcos. Mag-attend sana siya ng hearing para hindi siya malito, sarkastikong payo ni Lacson. Makikinig siya sa session hall para hindi siya naguguluhan. Magbasa siya ng announcement sa All Senator Chat Group para updated siya. Isang malinaw na pagtatangka na palabasing si Marcos ay isang senador na wala sa hulog. Isang taong hindi alam ang nangyayari dahil sa sarili nitong kapabayaan. Isang paraan upang ilihis ang issue mula sa aligasyon ng isang lihim na kasunduan patungo sa personal na atake. Sa isang iglap, ang usapin ay naging personal. Hindi na ito tungkol sa investigasyon, kundi isang labanan ng ego at kapangyarihan. Habang umiinit ang tensyon, mas malalalim na detalye ang inilantad ni Senador Marcos sa isang panayam. Dito niya ipinaliwanag ang brutal na realidad sa likod ng sistema. Ayon sa kanya, ang nangyayaring pagtuturuan sa Senado ay isang malaking palabas. Ramdam na ramdam daw nila na ang investigasyon ay may hangganan. Hanggang kay Congressman Zaldivar lamang. Ngunit ang mga pangalan sa likod niya ay tila pilit na pinoprotektahan. Ang dami-dami palapas na pangalan. Giit ni Marcos. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan. Sang katutak pa ang damay-damay dyan. Dito na niya sinimulang ilantad ang isa sa mga pinakatusong modus operandi, ang selective justice. Bakit tanging ang mga pangalan ng ilang senador tulad ni Bong Revilla at Jinggoy Estrada ang laging lumulutang? Habang ang mga kilalang big shot sa Kongreso, mga deputy speaker na lantaran umanong mga kontraktor, ay hindi man lang nagagalaw? Bakit parang pinipili lang yung mga tinuturo? Tanong niya, habang yung malalaking kontratista ay nagiging pangalawa. Isang malinaw na pagtatangka, ayon sa kanya, na ilipat ang spotlight mula sa Kamara, kung saan nag-ugat ang mga budget insertion papunta sa Senado. Ang mas nakakagulat, ayon kay Marcos, ay ang tila napakabilis na aksyon ng Department of Justice laban sa mga taong tinutukoy. Si Zaldivar, wala pang 2 oras matapos masangkot, ay may subpena na agad mula sa DOJ. Samantalang ang mga pangalang nabanggit sa mga naunang pagdinig ay malaya pa ring nakakagala at ang ilan ay namamasyal pa umano sa Espanya. Parang ginamit sa politika. Paglalahad niya, isang sistemang nagpapakita na ang hustisya ay maaaring pabilisin o pabagalin, depende kung sino ang sangkot. Ngunit hindi lang sa politika natapos ang kanyang mga revelasyon. Ibinalik niya ang usapan sa ugat ng lahat ng katiwalian, ang budget. Inamin niya na noon pa mang 2024, nagwawala na siya tungkol sa proseso. Hindi siya pumirma sa 2025 budget dahil para sa kanya, isa itong malaking kalokohan. Sa kanyang testimonya, nabuo ang isang mas malinaw na larawan ng isang bulok na sistema kung saan ang Bicameral Conference Committee na dapat sanang lugar para ayusin ang budget ay nagiging isang lugar ng transaksyon kung saan idinadagdag ang bilyon-bilyong pisong insertions o institutional amendments. Inilantad din niya ang konsepto ng parking. Isang mahiwagang proseso kung saan ang pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura ay bigla na lang lilitaw sa isang distrito nang walang kaalam-alam ang lokal na mambabatas.
Nangyari umano ito mismo sa kanyang dating distrito sa Ilocos Norte, kung saan biglang nagkaroon ng mga flood control project na hawak ng isang kontraktor na hindi taga roon, na hiniram lamang umano ang lisensya mula sa kontrobersyal na kumpanyang Diskaya. Habang palalim ng palalim ang kanyang mga salaysay, isa pang sensitibong issue ang nabuksan, ang mga donasyon mula sa mga kontraktor tuwing panahon ng eleksyon. Inamin niyang may mga naririnig siyang ganitong kalakaran, bagamat may loophole sa batas na nagpapahintulot sa mga individual na mag-donate, ang resulta ay isang masagwang sistema. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, isang tila kakaibang kaganapan ang naganap sa Senado. Sa kabila ng matinding pagtuturuan at hidwaan, nagawa nilang magkaisa sa isang issue, ang pagpasa ng Senate Resolution 144 na humihiling sa International Criminal Court na ilagay sa house arrest ang isang dating pangulo dahil sa kalagayang medikal nito. 15 senador ang bumoto pabor dito, isang bihirang pagpapakita ng pagkakaisa na tumawid sa linya ng politika.